serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong showbiz, sports, business at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahan na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon! Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang selebrasyon ng ika-70 taong anibersaryo ng Federation of Free Farmers o FFF na may temang pagsulong para sa malayang magsasaka, malagong ekonomiya at maginhawang buhay sa bawat Pilipino sa lungsod ng Quezon, Miyerkules, Oktubre 25. Ang naturang selebrasyon ay nagsilbing pagtitipon at kulminasyon ng mga maliliit na selebrasyon sa mga provincial chapter ng FFF kasama ang 500 miyembro ng samahan. Matatanda ang itinatag ang FFF noong 1953 at nananatiling isa sa mga pinakamalaki at pinakakilalang organisasyon ng mga magsasaka sa buong Pilipinas. Samantala, narito ang kabuoang pahayag ni Pangulong Marcos sa naturang kaganapan. It is with great pleasure that I join you as we commemorate the 70th founding anniversary of the Federation of Free Farmers. We celebrate today 7 fruitful decades of your long-standing cooperation and partnership with government in sustaining development in the areas of agri-fisheries, agrarian reform, and agricultural cooperatives, amongst others. Through your programs and initiatives, you have effectively elevated and empowered the voices of our small farmers, our fishers, and rural workers across the nation. This noble pursuit is the very essence of what my father, President Ferdinand Marcos Sr., strongly believed in, and a belief that I have certainly inherited. This is why it is worth recalling how we championed the cause of the Federation of Free Farmers and expressed this unwavering support for this organization. It was because you shared a common goal of advancing social reform and rural development in our country that this partnership was strengthened. Indeed, this is the kind of uplifting synergy that we in government anticipate from our private sector partners, who ardently champion social justice and actively contribute to our nation's socio-economic advancement. So I urge all the members of the FFF to keep up the legacy of the founding members, keep it alive, stay true to the mission of uplifting all the lives of every Filipino rural worker. In line with that collective mission, I wish to reaffirm
one of the top priorities of this administration, which is the enhancement of our agricultural connectivity, the guarantee of our food supply, the affordability of our food supply, and our lessening dependence on importation. This includes pursuing policies that will support and protect the overall welfare of our farmers, our fishers, our manufacturers, and the consuming public. This administration is steering the growth of our fisheries and farming industries with urgency. With a substantial budget of 85.88 billion pesos for 2023 and a proposed budget of 92.4 billion pesos for 2024, I am optimistic that we can propel the modernization of our agri-fisheries sector. Among the many endeavors that we are pursuing is the strengthening of the various associations and cooperatives so that they can provide business and investment opportunities to their beneficiaries. This will definitely elevate the standard of living, improve the lives of the farmers and our fishers and that of their families. Let me also mention that as of 2023, the Department of Agriculture has allocated 4.73 billion pesos as an investment for the large-scale agriculture and fishery mechanization and modernization. You have my assurance that the government is striving to implement efficient mechanization strategies to reduce post-harvest losses and to ensure the optimal yield at an affordable cost. Another priority is to increase the exportation of our agricultural products, which has been an essential driver in the competitiveness of our economy. All of these plans, these programs, prioritizations are now being undertaken because of your constant cooperation with the government and your genuine service towards our farmers and our local communities. You have solidified your presence over the past 7 decades, and I eagerly anticipate an even deeper collaboration given our shared commitment. I thus enjoy all the men and women of FFF to continuously take part in supporting and empowering our farmers and fisherfolk. Malaki pong trabaho ang ating hinaharap dahil kailangan po nating ayusin ang buong sistema ng agrikultura na napabayaan na matagal na. Mula pa siguro noong nagsimula ang agricultural reform, noong panahon pa ng aking ama. Ngayon ay maraming ng pagbabago. Nag-iba na ang mundo, nakailang ikot na ang mundo. Kaya kailangan po tayo naman ay kailangan tingnan natin kung ano ang mga pangangailangan ng ating mga magsasaka, ng ating mangingisda upang maging mas maganda ang kanilang buhay dahil ang madalas nating marinig ay sinasabi natin kailangan nating itaas ang ating mga yield, kailangan nating itaas ang ating harvest at ang productivity natin. Totoo yan. Totoo po yan. Kailangan po natin gawin yan. Ngunit wag po natin kakalimutan na dapat naman ay ang hanap buhay ng ating mga magsasaka at ang ating mga mangingisda ay maalagaan at maipaganda dahil yan po ang hangarin nating lahat para sa ating mga magsasaka at sa ating mga mangingisda. Kaya po, ito po ay napakalaking trabaho. Kaya kailangan po natin, hindi kaya ng pamahalaan na nag-iisa na gawin lahat ito. Kaya kailangan po natin ang tulong ninyo, kailangan namin ang sipag ninyo, kailangan namin ang advice ninyo. Dahil kayo ang nakaharap sa mga problema ng agrikultura na dinadaanan natin ngayon. Kaya po ay asahan po ninyo ang ating pamahalaan. Ang inyong gobyerno ay nandito po upang gawin ang lahat, upang tulungan ang ating mga magsasaka na makapag-produce ng magandang ani, makapangisda ng sapat para sa ating mga kababayan at may pagbili naman ito sa presyo na abot kaya ng ating mga mamamayan. At kasabay din dyan, kailangan naman may magandang hanap buhay ang ating mga magsasaka at ang ating mga fisherfolk. And that's why I look forward to your endeavors that will contribute to our shared vision of Bagong Pilipinas.
and help us march towards achieving a food and nutrition secure Philippines. Once again, happy 70th founding anniversary. Maraming salamat sa inyong pakikiisa at serbisyo. Mabuhay ang FFF, mabuhay ang mga magsasaka at mangingisdang Pilipino. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, inaasahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na mas lalakas ang ugnayan ng Pilipinas sa United Nations o UN. Ito'y matapos lagdaan ang United Nations Sustainable Development Cooperation Framework o UNSDCF for 2024 to 2028 na sinaksihan ng Pangulo. Kalakip dito ang mga hakbang para matugunan ang mga issue sa pagkain, seguridad, kalusugan, edukasyon, climate action at disaster risk reduction. Ayon kay Pangulong Marcos, umaasa siya sa mga iba pang ugnayan sa UN na lalo pang magbibigay solusyon sa mga hamon sa Pilipinas. We look forward to vigorous engagements on key issues that bear on the future of our communities, including food security, health, education, climate action, decent work, digital transformation, and disaster risk reduction. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Pinaiikli ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang proseso ng pagbibigay subsidiya sa sektor ng transportasyon. Mula sa 3 buwan, pinaiikli ng Pangulo sa 1 buwan ang paglalabas ng subsidiya at pinasisimple ang mga kakailanganing requirement. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lotilla, mismong si Pangulong Marcos ang nagbigay ng mga tagubilin para baguhin ang lengguwahe sa mga probisyon sa 2024 GAA sa pagbibigay ng fuel subsidies sa sektor ng transportasyon. So with this simplification or shortening of the period, we will be able to release the subsidies in a shorter period of time. Si Energy Secretary Rafael Lotilla. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Chinese ambassador sa Pilipinas dapat nang palitan ayon kay Senador Joel Villanueva. Ayon kay Villanueva na Senate Majority Leader, maaring panahon na para palitan na ang ambassador ng China sa Pilipinas dahil sa patuloy na ginagawang bullying ng China sa West Philippine Sea. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Sa tingin ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, maaaring panahon na para palitan ang ambassador ng China dito sa Pilipinas dahil sa patuloy na pambubuli ng China sa ating bansa sa West Philippine Sea. Ito ay kaugnay pa rin ng pagbangga ng Chinese Coast Guard sa sasakyang pandagat ng Pilipinas na nasa isang resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon kay Villanueva, dahil sa bagong hakbang na ito ay maaaring palitan na ang Chinese ambassador ng isang individual na ipaprioridad ang pagsunod sa international laws. Para sa senador, maituturing na escalated form ng harassment ang naging pagbangga ng Chinese Coast Guard sa supply ships ng Pilipinas. Nakakalungkot, hindi katanggap-tanggap at nararapat lang anyang kondinahin ang patuloy na agresyon at iligal na aktibidad ng China sa WPS. Niitri ni Villanueva na patuloy ang kanyang suporta para sa dagdag na pondo at modernisasyon ng Philippine Coast Guard para mas maprotektahan ang soberanya ng ating bansa sa WPS. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Pinag-iingat ng Embahada ng Pilipinas sa Lebanon ang mga Pilipino sa naturang bansa. Ito'y dahil sa posibleng pagsama ng Lebanese militant group na Hezbollah sa grupong Hamas laban sa Israeli forces. Ayon kay Philippine Ambassador to Lebanon, Raymond Balatbat, batay sa kanilang monitoring, nagkakaroon na ng mobilisasyon ang grupo ng Hezbollah para makisimpatya sa Hamas. Dahil dito sinabi ni Balatbat na regular nang pinupulong ang Filipino community doon. Sa katunayan, binuksan na rin anya ng Embahada ang aplikasyon para sa repatriation ng humigit kumulang sa 17,500 Pilipino sa Lebanon. Dahil dito muling nanawagan ng Embahada sa mga overseas Filipino worker o OFW sa Lebanon na iwasang magtungo sa mga lugar na malapit sa gulo para sa kaligtasan ng mga ito. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Papayagan na ng gobyerno na gumamit ang mga may-ari ng sasakyan na magkarga ng gasolina na may hanggang 20% halo ng ethanol blend. Sa kasalukuyan, may polisiyan hanggang 10% lamang ang halo ng ethanol. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lotilla, isusulong ng pamahalaan ang bagong polisiya sa katapusan ng taon. Paliwanag ni Lotilla, mas makakatipid ang mga may-ari ng sasakyan dahil mas mura ang ethanol kumpara sa gasolina. And the new policy that we will be implementing is voluntary and raising it to 20%. And this is primarily a price mitigation measure because ethanol, especially imported ethanol, is cheaper than the price of gasoline. Si Energy Secretary Rafael Lotilla. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Information and Communications Technology o DICT nakatutok sa pagbibigay ng technical assistance sa Precinct Finder ng Commission on Elections o COMELEC. Tiniyak ni DICT Spokesperson Assistant Secretary Renato Paraiso na ligtas ang nasabing sistema at nakahanda ang DICT sakaling may magtangka na magsagawa ng hacking sa Precinct Finder. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Nakaagapay ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa Commission on Elections ay nilabas itong Precinct Finder na binuksan para sa mga botante sa barangay at SK elections. Ayon kay DICT spokesperson ASEC Renato Paraiso, COMELEC ang may kontrol at mga ngasiwa sa Precinct Finder habang ang DICT naman ang naatasang magbigay ng technical assistance at ng platform. Pagtitiyak nito, walang dapat ipag-alala mga botante dahil ligtas ang kanilang mga binuong sistema. Nakahanda rin ang DICT sakaling may mga magtangkang mag-hack sa Precinct Finder na ito. Paliwanag na opisyal, may mga contingencies na nakalatag sa ganitong mga posibilidad. Siniguro rin ito na hindi mauulit ang data breach incident ng COMELEC noong 2016. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Barangay at SK Elections 2023. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Idineklarang unconstitutional o labag sa konstitusyon ang pagsira o pagtanggal ng mga campaign material sa mga pribadong pag-aari. Kinatigan ng Korte Suprema ang petisyon ng St. Anthony College of Rojas City Incorporated laban sa COMELEC nang tanggalin at sirain ang campaign materials na nagsusuporta noon kay dating Vice President Leni Robredo. Kinumpiska at sinira ng COMELEC ang naturang campaign material bilang pagtalima sa Oplan Baklas ng komisyon sa ilalim ng Fair Election Act at COMELEC Resolution 10730. Ayon sa Korte Suprema, maaaring ipatupad ng COMELEC ang Oplan Baklas laban sa mga kandidato at partido, ngunit hindi sa mga pribadong individual na nagpapahayag ng suporta sa kanilang politiko. Nilabag din ng COMELEC ayon sa Korte ang property rights ng St. Anthony College dahil wala itong legal na basihan sa pagpasok sa pribadong pag-aari at pagtanggal at pagsira sa pribado nitong material. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Pinag-iingat ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang publiko sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI Image Generator apps. Ayon kay DICT spokesperson, Assistant Secretary Renato Paraiso, posibleng gamitin ang personal data, biometrics at facial recognition para makapanloko. Paliwanag ni Paraiso sa paggamit ng AI app para na ring nagbibigay ang gumagamit nito ng mahahalagang impormasyon na posibleng magamit laban sa kanya. Gayunman, sinabi ng opisyal na kailangan pa ng masusing pag-aaral para sa mga potential risk ng AI image generator apps. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Mga police vlogger magkakaroon na ng guidelines na ipalalabas ng Philippine National Police o PNP. Ayon kay PNP Directorate for Police Community Relations, Director Major General Edgar Alan Ocubo, mahalaga na ang content ay nakahanay sa misyon at bisyon ng PNP. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Maglalabas ang PNP ng mga guidelines para sa mga pulis na vlogger. Ayon kay PNP Directorate for Police Community Relations Director, Police Major General Edgar Alan Ocubo, wala pa sa ngayong formal na polisiya ang PNP tungkol sa kanilang mga miyembro na aktibo sa social media bilang vlogger, pero sisimula na ang pagbuo ng mga guideline. Ayon kay Ocubo, katatapos lang ng unang bootcamp para sa mga PNP vlogger para maturuan sila ng tamang presentasyon sa mga ipinalalabas nila. Mahalagaan niya ng kanilang content ay nakahanay sa misyon at bisyon ng PNP at may pakita sa kanilang mga manonood ang kagandahan ng PNP. Mayroon na kasi anyang mga dating police vlogger na nagkamali at napangaralan na upang masiguro na hindi malalabag ang mga patakaran ng PNP sa kanilang mga presentasyon. Paalala naman ng PNP Chief, Police General Benjamin Acorda Jr. sa mga individual na police na vlogger na iwasan ang pag-post ng hindi kagalang-galang na content. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news para sa araw na ito. Unahin natin ang mga balita mula sa Luzon. Mula sa Dagupan, additional food items para sa 120 o 120 o 120 days supplementary feeding ng mga daycare pupils ng Dagupan ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development. Ang detalye ng balitang ito mula kay Verna Beltran. Impalimala na sa ikabiyangan na Department of Social Welfare and Development so kaaruman ya food items od syudad ya Dagupan tapian ibunog od 46 na child development centers ya usar na gagawin ya 120 days supplemental feeding program od sariman aral od syudad. Personal ya inawat ng Dagupan City Mayor Belen Fernandez od DSWD so kaaruman ya food items ya singa sayote, punti ya saba, kalabasa tan karne. Una abot od 2,000 na daycare pupils so ilaluan niya minabang od sign programa tapian na arawi ira distanting o kulang od nutrisyon. Base od programa na DSWD itdan na masustansyan panangan kada agaw. Susara ugugaw na kaibad programa dad loob na sa laso sanduang pruya agaw. Una anton niya at akapangiterlaso abitlan ahensya od LGU na food items para da AFP. Liban od sayo at walan met na sarili ya programa so LGU na goodbye gutom na sakaymet na zero hunger feeding project tapian na labanan so malnutrisyon od abitlan pasan. Malalapod da Radyo Pilipinas Dagupan, Shaq si Verna Beltran para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Verna. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Dumako naman tayo sa Bontoc, 115 ektarya na lupang sakahan sa Barlig Mountain Province, patutubigan ng katatapos na irrigation projects ng National Irrigation Administration o NIA. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balio. Manamnama ang mapadanuman ti agarup 115 hektarya adaga pang agrikultura iti kalkalpas nga irrigation projects ti National Irrigation Administration sa Jai Barlig Mountain Province. Agatad sa nga 10.5 milyon piso nga irrigation projects ti naipatungpal iti munisipyo a pinunduan ti gobyerno national babaan iti NIA. Idi napalabas alawas in monitor ti Cordillera Regional Project Monitoring Committee wenno RPMC dagitoy a proyekto apakairamanan ti kadaklan communal irrigation system nga agatad iti 7.5 million pesos sa Jekalo ken charupang Chapinay Small Irrigation Project nga agatad metlang iti 7.5 million pesos sa Jay Uguog. Sigon iti MLGU, ti overall assessment ti RPMC ket quality and efficient ti implementasyon ti dua a proyekto. Ti RPMC ket pakairamanan dagiti empleyado manipod iti NEDA, DBM, NIA, DILG, Provincial Government Office, ken representantes manipod iti civic society organization. Napos na DZRA Bontoc saon Andona Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Donna mula dyan sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Tabuk. Lungsod ng Tabuk, entry para sa Southeast Asian Clean Air City. Yan ang ating maririnig mula sa ating kasama na si Renzi Roaquin. Kasapulan nga pagtalin doon ang narinis ti siyudad nga Tabuk itatakin iti sa malsaron nga generasyon. Dahil tibalakan ti Department of Tourism Representative Marisa Claustro kalpasan iti assessment kat ocular inspection iti siyudad kas karaman iti search for the Southeast Asian Nations Clean Tourist City. May isa na iti kunana nga parte iti panaka i-promote industry iti turismo iti may isang lugar tapos maawis iti local kan foreign visitors. And rekomendada pa iti assessment babaan iti team iti parang ikabil iti nayon nga signages kanag iti estratehiko a lugar arag iti nakasulat kat English tapno dagos nga maawatan nag iti turista. May sa tulong iti iti kat mapaado iti marketing competitiveness nga tumulong iti parang pasaya iti ekonomiya kastawa iti panakasarwad iti aglawlaw. May palagip nga iti syudad ti Baguio kanilagan iti nainaganan kas asaya na clean tourist cities iti napalabas nga tawen. Para iti 2023 search may pakamukan maramid dito inero ag mga tawen sa Jai, Laos. Manipod DCRK Tabuk City, Renzi Roaquin ang ipatbanamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Renzi mula Tabuk. Dumako naman tayo sa Lucena, mahigit 500 kalahok mula sa iba't ibang universities, colleges at farm schools mula sa Calabar Zone at Mimaropa. Dumalo sa Lakbay Palay 2023 wet season. Ang detalye ng balitang ito mula kay Tom Alvarez. Dumalo mahigit 500 kalahok mula sa iba't ibang colleges, universities at farm schools sa Calabarzon at Mimaropa sa Lakbay Palay 2023 wet season ng DA Philly Rice na ginanap sa Agri-Park Los Baños Station, Laguna nitong October 23 and 24. Ayon sa mabalitang kagawaran, ay kanilang ibinida at pinakilala sa mga kalahok ang iba't ibang binhi ng rekomendadong variety ng palay. Bukod dito, ay nagsagawa rin ng demonstration sa mga makabagong makinarya, teknolohiya at kalamang pang-agrikultura ang kagawaran na makakatulong sa pagpapaunlad ng produksyon ng palay. Itinampok din sa Lakbay Palay 2023 wet season ang ilang mga booth kung saan maaaring makabili ng mga sariwang gulay, iba't ibang produkto, mga babasahin at teknolohiyang magagamit sa pagpapalayan. Mula sa RP Lucena, ito si Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tom. Yan ang ulat mula Lucena at kabuuan na... Hindi pa pala tayo kabuuan. So yan pong ulat mula sa Lucena. Samantala mula Lucena, dadako muna tayo sa Palawan. Mga bagong kagamitan ng lungsod ng Puerto Princesa para sa emergency response binasbasan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Lizelle Pilapil. Bindisyonan kapon Oktubre 23 sa mga bagong kagamitan niyang syudad ang Puerto Princesa. Kabilang sa mga kagamitan ng bindisyonan sa solar ang City Hall kapon ay ang 4 ka mga lorry trucks, 10 ka motorsiklo, 5 response pick-up. Gagamitin ng mga sarakayan nga diya para sa emergency response siyang lokal nga gobyerno. Akatakdaring ipantaw sa mga mini City Hall yang syudad ang 10 ka motorsiklo. Sa Emergency Response Center ERC lamang anay iading ang mga response pick-up ig lorry trucks para magamit sa timpo nga kaministira ng mga diya. Agaling niki sa RP Palawan, si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Lizelle. Yan ang ulat mula Palawan. At yan naman po, ito totoo na. Yan na po ang kabuuan ng mga ulat mula po sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman po tayo sa mga ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako tayo sa Calbayog. Lokal na pamahalaan ng Katarman aamyendahan ang revised Omnibus Revenue Code of 2012. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Gin-review sa Katarman LGU Technical Working Group ang pinal nga barag-uhon sa Katarman Revised Omnibus Revenue Code of 2012. Pag maaprobahan na ini nga bag-o nga revenue code, magkakamayada sa gutiay nga pag-aumento sa municipal taxes and fees. Base sa Republic Act 7260 o ang Local Government Code, otorisado ang mga lokal nga gobyerno nga mag-amyendar sa Local Revenue Code kada 5 ka tuig. Sigon sa Municipal Government of Katarman, ang na-eksisterya na nga Revenue Code, 11 anyos na ngan panahon na nga amyendaran para makadungan ang Katarman sa malaksi nga pag-uswag sa ekonomiya ug komersyo sa nasud. Iginbuhat liwat ang revision para madugnan ang pinansyal nga kapabilidad sa LGU para makahatag sa mas damo nga serbisyo sa molupyo sa Katarman ngan mas epesyente nga pagpadalagan sa mga departamento sa munisipyo. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. National Grid Corporation of the Philippines o NGCP Caraga wala nang ipatutupad ng mga scheduled power interruption sa loob nitong calendar year 2023. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Gipahibalo ni Chris Abellanosa, ang spokesperson sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP Caraga, nga wala na sila ipatuman nga mga power interruption o maintenance activities sa sulod ning calendar year 2023. Sa pagiginabi sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutyag niini nga ang katapusan nila nga schedule sa power interruption ang nahumanan ni adtong adlaw Domingo, Oktubre 22 nga nakaapekto sa ilang Placer Madrid 69 kV line. Sumala pa nga nahuman sa maong schedule power interruption, wala na sila ipatuman nga susamang aktibidad hangtod sa adlaw sa piniliay, pag-obserba sa undas, hangtod sa kapaskuhan o sa pagsugat sa bagong tuig. Apan gitin-aw niini nga posible gihapon ang mahitabong mga unscheduled power outages nga force majeure ang hinungdan nga dili na nila kontrolado. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond, na naulat mula Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Holo.
124 na benepisyaryo ng Social Pension Program ng pamahalaan nakatanggap na ng ayuda mula sa Ministry of Social Services and Development o MSSD, BARM Sulu. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Dungan iban pagdihil bukas sa mga beneficiaries in Pantawid Pamilyang Pilipino Program at 4P sinata kisayaon. Pitsakawhan tagto sinabulan yan October aming piag-uhanan ni Secretary Rex Gatchalian sin Department of Social Welfare and Development at DSWD. Ha multipurpose gym capital ina payout at pagtukbal sin udyara ha mga beneficiaries in Social Pension Program sin Ministry of Social Services and Development abang sa Autonomous Region in Muslim Mindanao iban MSSD Sulu. Balain ka di mga tiyuk balanay ni amorain hanggatus kawan tagupat beneficiary sin Social Pension Program gwadeng nga barangay takot-takot holo. Hipalansyal dado aing adlaw in pagtukbal kay barangay. Haway dahi Attorney Raisa Jajuri, Minister sa Ministry of Social Services and Development abang sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, matay nila inhamuna semester at awa kaunong bulan kimatungay mo pilag in tiap-tiap beneficiary. Hambog program sin parinta, habagsod katarangan in mga senior citizen at awa malaas na. Dahil nga RP Holo, ini Fatma Adiligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Fatma mula dyan sa Holo at yan po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. At yan po ang ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ating business news. Narito si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Nagpakita ng masiglang paglago ang ocean-based industries noong nakaraang taon. Ito ang inuulat ng Philippine Statistics Authority o PSA matapos na makapagtala ng 21.1% ang industriya noong 2022 at nag-ambag ng halos 4% sa kabuuang Gross Domestic Product o GDP ng bansa. Ang nasabing figura ay katumbas ng 877.74 na bilyong pisong gross value ng ocean economy, di hamak na mas mataas kumpara sa nailistang humigit 708 bilyong piso noong 2021. Ayon sa PSA, nanguna sa mga industriyang nagpakita ng malaking paglago ay ang coastal accommodation at food and beverage services activities na umakyat ng 248.3%, coastal recreation na umakyat ng 161.7% at offshore and coastal mining and quarrying na umangat ng 56.3%. Sa mga industriya, ang ocean fishing ang nagbigay ng pinakamalaking ambag mula sa 31.5% bahagi nito sa kabuuang ocean economy. Sinundan naman ito ng manufacture of ocean-based products na tumala ng 21.6%, sea-based transportation and storage na nagbahagi ng 14.6% at ocean-based power generation, transmission and distribution na bumahagi ng 11.3%. Samantala, naging maganda rin ang employment sa ocean-based industries noong nakaraang taon kung saan umakyat ng halos 11% o 2.23 milyon ang kabuang dami ng mga manggagawa nito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pang balita, muling nanawagan si Anti-Red Tape Authority o ARTA Director General Ernesto Perez sa mga lokal na pamahalaan na mag-comply na sa full implementation ng Electronic Business One-Stop Shop o EBO system para sa tagumpay ng streamlining at digitalisasyon sa mga serbisyo ng gobyerno. Ginawa ni Director General Perez ang panawagan kasunod ng ulat ng magandang improvement sa revenue at tax collections ng ilang LGUs mula sa pagiging compliant sa sistema. Sa isang pahayag, kinilala ng ARTA ang 13 LGUs na kinabibilangan ng Malabon, Maynila, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Pasay, Quezon City, Valenzuela, Batangas City, Cagayan de Oro, Lapu-Lapu City at Bayan ng San Roque sa Northern Samar mula sa mga magandang koleksyon ng mga ito at fully compliant sa EBOS. Ayon sa ahensya, umakyat ng 26 na bilyong piso ang pinagsama-samang kinita ng mga nasabing bayan noong 2022, 2 bilyong pisong mas mataas kumpara sa nakolektang 24 na bilyong piso noong 2021. Ani Director General Perez, ang figura ay sumasalamin sa suporta ng mga nabanggit na LGU sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-streamline at gawing digital para sa mas epesyenteng bureaucracia. Salig sa Ease of Doing Business Law, minabandato ang lahat ng LGUs na magtayo at mag-operasyonalisa ng EBOS system. Sa datos ng ARTA, 16 na LGUs na ang fully compliant sa nasabing kautusan habang binebrika pa nito ang nasa lampas 500 na LGUs na mga nag-ulat sa ahensya na fully compliant na rin sila. Nasa humigit 600 naman ang bahagya ng nag-otomisa ng nasabing sistema. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maglalabas ng bagong pulisiya ang Board of Investments o BOI sa susunod na buwan upang makahikayat ng mga proyektong magmomodernisa sa mga plantasyon sa buong bansa. Ito ang binanggit ni Department of Trade and Industry o DTI Undersecretary at BOI Managing Head Seferino Rodolfo matapos mapag-usapan sa isang dialogo ang pagpapalakas pa sa output ng Pilipinas, partikular sa mga ini-export itong mga prutas. Ang pahayag ni Yusek Rodolfo ay tugon sa hiling ng Sembikia Fruits Company Limited, isang distributor ng sariwang prutas sa Japan, na palakasin pa ng Pilipinas ang mga hakbang upang mapanatili ang kalidad ng mga tropical fruit nito at maistabilisa ang supply sa kasalukuyang demand sa Japanese market. Isa sa inahalimbawa ng kumpanya ang pag-usbong ng Ecuadorian banana sa merkado ng Japan na anilay pumupuno sa kakulangan ng supply ng Philippine bananas. Pagtitiyak ni Yusek Rodolfo, kinikilala ng kanilang ahensya ang pangangailangan sa pagmodernisa ng agricultural plantations upang masolusyonan ang bumababang kalidad ng mga prutas sa bansa buhat sa climate change at mapaghusay pa ang output ng mga farm. Aniya, pinaplansya na lamang ang pulisiya at inaasahang mailalabas sa Nobyembre. Dagdag ni Yusek Rodolfo na bukod sa pagbibigay solusyon sa kasalukuyang hamon ng Philippine exports sa Japan, magiging daan din ang pulisiya para sa inaasahang pagpapatupad ng free trade agreement ng Pilipinas at South Korea. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yun po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Magandang araw pong muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating business news. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita.
Dinomina ni para-swimmer Ernie Gawilan ang men's 400 meters freestyle S7 para ibigay ang unang gintong medalya ng Pilipinas sa 4th Asian Para Games na kasalukuyang ginaganap sa Hangzhou Olympic Center Aquatic Arena sa China. Malaki ang agwat ni Gawilan kay To Wei Soong ng Singapore kung saan nakapagtala ang Pinoy ng oras na 4 minutes 58.29 seconds kumpara kay To na nagtapos sa oras na 5 minutes 12.16 seconds. Pumangatlo naman si Wang Xiangquan ng China sa oras na 5 minutes and 16.63 seconds. Ito ang ikalawang medalya ni Gawilan sa Para Games kung saan una na niyang nakuha ang bronze medal sa men's 200 meters individual medley SM7. Pag-aari ni Gawilan ang Asian Para Games record sa event na ito kung saan nakapagtala siya ng 4 minutes and 51 seconds sa Jakarta noong 2018. Hangad ng 32 anyos na si Gawilan na madagdagan ng gintong medalya ang kanyang koleksyon kung saan lalangoy pa ito sa men's 100 meter backstroke sa huling araw ng 4th Asian Para Games Swimming Championships sa Huwebes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bumawi sa second half ang Emilio Aguinaldo College para talunin ang San Sebastian College Recoletos 80-77 sa pagpapatuloy ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament na ginanap sa Phil-Oil Eco-Oil Center sa San Juan City. Nanguna para sa Generals si JP Maguliano sa nagawa nitong double-double na may 22 puntos, 11 rebounds at 1 assist habang nag-ambag naman sina Matt Cosejo at Ralph Robin ng 16 at 13 puntos ayon sa pagkakasunod. Abante ng 3 puntos ang AYAC sa huling 10 segundo ng laban kung saan sinubukan ng Golden Stags na mapadala ang laro sa overtime subalit hindi naipasok ni Alex Desoyo ang dalawa niyang pagtatangka sa 3 points. Nagtapos si Desoyo ng may 24 na puntos at 4 na boards para pangunahan ang Baste at sinundan ito ni Tristan Felebrico na nakalikom ng 13 puntos at 10 rebounds. Nag-ambag din sina Jesse Sumoda at Neil Castor na kapwa nakagawa ng 9 na puntos, subalit hindi ito sapat para angkinin ang talo sa unang laro ng second round ng torneo. Napaganda ng Generals ang kanilang record sa 6-4 habang bumagsak sa 3-7 ang barahan ng Golden Stags sa team standings. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ibinigay ng Akari Chargers ang unang talo ng Cherry Tigo sa 2nd 2023 Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference sa likuran ni Dindin Manabat at Faith Nisperos. Nanguna para sa Akari sina Manabat at Nisperos para pataubin ang crossovers 25-20, 18-25, 25-22 at 25-20 na ginanap sa Inares Sports Center sa Antipolo. Nagtapos ng may pinakamaraming puntos si Manabat sa kanyang 21 puntos kasama na ang 4 na blocks habang nag-ambag si Nisperos ng 17 puntos at 14 na excellent receptions para pagandahin ang record ng Akari sa 2-1. Samantala, kapareho na ang record ng Cherry Tigo sa Akari kung saan nabasag ang kanilang 2-game winning streak. Pinamunuan naman ni Ea Laure ang Cherry sa kanyang nalikom na 17 puntos habang ang kanyang kapatid na si EJ ay nagtala ng 14 na puntos. Nagdagdag naman ng 12 puntos si Ces Robles. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis
mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Inamin nga ni Jane De Leon na malaki ang kanyang paghanga kay Paolo Avellino. Kung mabibigyan ng pagkakataon ay nangangarap ang dalaga na makatrabaho ang aktor. Quote and unquote, muntik ko na siyang makatrabaho. Crush ko kasi talaga siya, si Paolo Avellino. Alam niya yon kasi given na yung may look siya, kaya ko siya nagustuhan kasi napakagaling niyang artista. Yun yung rason kung bakit gusto ko rin siyang makatrabaho. Hindi lang porket crush ko siya, syempre hinahangaan, magaling kasi siyang artista. Yan ang pagtatapat ni Jane. Kung ating matatandaan, huling nagbida itong si Jane sa Mars Ravelos Darna na nagtapos nitong Pebrero. Marami pa umanong mga karakter ang pinapangarap na magawa ni Jane. Quote and unquote, yung split, yung iba-iba yung mga personality, I want to try that. Gusto ko ma-challenge ang sarili ko. Then, other than that, gusto ko rin makapag-explore out of the country kasi I really love my craft so much. Pumasok naman ako dito not just for the fame or for money, but of course, I really love my craft. Syempre, hindi naman matatapos lahat sa Darna. Sinabi ko nga kay Lord, baka ito pa lang ang umpisa. Yan ang pagbabahagi pa niya. Nakikita nga ni Jane ang sarili na talagang magtatagumpay sa mga darating pang taon. Ayan, quote and unquote, a successful lady yun talaga, but syempre may plan din si Lord for me, so no matter what, kung ano man yun, alam ko may ibibigay siya sa aking lesson to grow. Yan ang nakangiting pahayag ng aktres. Samantala, mas controversial na ang pinakawalang statement ni Heart Evangelista tungkol sa di umano'y nagnakaw ng kanyang contacts para lang makarampa sa Europa. Aniya, mali nga raw ang ginawa ng taong ito na kung hiningi lang daw sa kanya ay bibigay naman niya. Quote and unquote, women should support each other. You just ask me. If you ask me for contacts, I would have given it to you. Yan ang pakawala niya sa kanyang Instagram live session. Pagkumpirma pa ni Heart, quote and unquote, imagine mo, years and years ko siyang tinrabaho tapos ganun lang, kinuha lang yung sheet Pero ganun talaga, baka kailangan nila. Bagamat walang nabanggit na pangalan, pero may mga nagtanong kung si Pia Wurtzbach ba yun dahil kalat naman sa social media na mala Heart ang dating Miss Universe sa Paris Fashion Week kasama ang ex-glam team ni Heart, pero say ng actress, quote and unquote, I'm not gonna name names. You know, I think everybody naman, lahat naman pwedeng gawin. I mean, you could do everything and if you like to do it, you can do it. It's just the way or matter of doing it. That's the only thing that sucks. Like, I expected more from but I don't know. Ganun talaga. Parang kumbaga, survival mode na to, and ako, hindi naman ako kailangan mag-survive. Okay naman ako. Yan ang sabi pa ni Heart. Kumpisal pa ng kapuso actress, quote and unquote, I think this is the sad part here in the Philippines. Everybody's really crab mentality, like, pwede naman girl, pwede bang ganyan? Sure, why not, no? Hindi yung ganon, nakaka-turn off, nakaka-sad. Di umano'y alam ni Pia, na ginagamit ng ex-glam team ni Heart ang contacts nito, pero hindi kumikibo itong si Pia, at maging ang original glam team daw nito na nasa Paris na rin,
ay hindi na ginamit ni Pia in favor of Hearts ex-glam team. At sa pagtatapos ng ating segmento, eto talaga hinihintay ng mga sumusubaybay, no, ng talagang itong chika na to, pinagkakamaritesan talaga. Yun na nga, lalo pang umiinit ang issue sa paglitaw ng babaeng naanakan. Di umano, no, ng King of Rap, Francis Magalona, na si Abigail Rait. May mga nakikisawsaw na kasi na hindi naman natin alam, mga kachismis, kung ano ba talaga yung motibo nila. Kagaya nitong dating aktor na si Robbie Taroza, na tahasan niyang sinasabing hindi kasal sina Francis at Pia Magalona. Hiwalay na raw ang mag-asawa bago pa pumasok itong si Abigail. Tamang-tama naman, lumitaw rin sa social media account nitong si Pilar Mateo ang throwback photos niya kina Francis at Pia, at isa na nga roon ang wedding photo nila sa Hong Kong. At ito palang si Pilar ay dating publicist ni Francis bago pa ito pumasok sa Itbulaga. Sabi ni Pilar, kinuha raw siya ni Pia para mag-PR para sa namayapang master rapper. Kaya nung kinasal daw sila sa Hong Kong noong July 14, 1995, nakasama siya. Nandun daw ang ilan sa mga nakasama o mga kasamahang dancer ni Francis, ang PA ni Pia at ang panganay nitong anak sa una niyang nakarelasyon. Nasaksihan daw niya ang kasal at sa pagkakaalam daw niya hanggang sa namayapa si Francis ay magkasama pa rin sila. Narinig na rin daw niya ang tungkol kay Abigail pero wala namang pumick-up, no? Walang pumick-up ng balita. At nailabas na nga, no, itong chismis na ito sa Star Talk din, no, sa GMA 7, pero hindi daw inalaw ni Pia na lumabas. Sobrang kilalang kilala raw, no, nitong si Pilar ang mag-asawa, at alam daw niyang hindi papatulan ni Pia ang balitang ito. Hindi raw niya alam kung hanggang saan ang pagkakaalam naman nitong si Robbie Taroza sa mag-asawa. Ayan. May mga umaagree naman, no, sa pananaw ni Pilar na hindi nila alam kung ano talaga ang pakay, no, ng di umano'y mag-ina ni Francis. Ang tanong dyan, gusto bang pasukin itong si Gail Francesca Rait ang mundo ng show business? Sa nakikita nga natin ngayon ay kasama na nga siya, no, nung mismong nakadiscover sa kanilang mag-ina na si Boss Toyo. Ayan, kumbaga, sabi nga ng mga kachika natin, no, online, mukhang sa lahat ng kaganapan, no, sa isyong ito, si Boss Toyo ang panalo. Kasi, syempre, nakuha na nga niya yung parang masasabi natin na collectible nga, no, na gamit ni Francis M. Tapos, ayan, parang siya pa yung nagsisilbing music producer nitong si Gail Francesca. Ayan, tingnan na lang natin, no, kung talagang papatulan, no. Pero so far, ay tahimik, no, ang pamilya ni Francis M. dyan sa issue na yan. Naku! Konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat, mga kachismis, para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chikadora, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. Bago tayo magpaalam, muli nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-like at share na rin po. At narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito, sa ating technical side kina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga nakasama sa ating mga segmento. Para sa ating business news kay Erwin Peñano, sa ating sports news kay Leo Magpayo, at sa mga kasama natin mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Maraming salamat din sa ating mga executive producer. Ayan, ang ating tandem dito, si Jerome Toledo at si Steph
Vicente. Gayon din sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat